yung lampad dyan. Siguro ko sa mga pangkaraniwang tao, ito lang, napakahirap yatang unawain itong tao ito. Hindi ko nga siya kilala. Amen? Hindi nga siya mangingisda, ikarpintero siya. Amen? Paano niyang nalaman ang dagat? Samantala si Pedro, alam niya ang sitwasyon ng dagat. Alam niya kung may isda sa lugar, alam niya kung nasang bandang isda, pero sa buong magdamag na siya ng isda, wala siyang nahuli. Lalo pa doon sa sinasabi ng ating Panginoon na ihulog mo lang niya sa medyo malayo-layong konti. Amen? Pero dahil nga meron siyang magandang attitude sa kabila ng kanyang pagod at hirap, nandun sumunod siya sa ating Panginoon. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Kahit pa sa kabila ng mapangit na kondisyon, pagod ang ating katawan, amen, sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Naalala ko ang biyahe namin ni Brother Noel. Sabi ni Brother Noel, Pastor, akala ko tumbukin niyo na yung kotse. Amen, siguro sa sobrang pagod ko. Amen, kasi wala kaming tulog. Hindi namin tulog. Diretso namin biyahe. Kaya kami, medyo nakaramdam na ako ng pagod. Sabi ni Brother Noel, parang akala ko niya sasalubong mo yung kotse. Bigla daw ako nagbigo. Hindi ko napansin. Hindi mo alam na nangyari yun. Amen. At siguro, dahil sa sobrang pagod, amen, nandun ang gabay ng ating Panginoon. Kasi baba mo na kami brother dito sa meditation. Ay, sa may lingkod. Ay, blansa. Parang nakitig. Okay. Sabi ko, hindi naman tayo magabay ng ating Panginoon sa bagay na ating ginawa dahil alam natin ito yung sunod sa ating Panginoon. Ang pagod at mahirap, ba't ang sabi ng Biblia? Kagaya ng ginawa ni Pedro, obey the word of God. Obey after the word. Pagod siya, hirap siya, magdamag siya ng isda, wala siya nahuli. Pero dahil sa sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, Master, sabi niya rito, dahil sa sinabi mo, sabi niya sa ating Panginoon, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, dahil sa sinabi mo, I will let down the net. Amen. Iuhulog ko ang aking lambat. And when they had done this thing, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Nakita nyo? Dahil sa pagsunod ni Pedro, sa kabila ng lahat ng hirap na meron siya, dahil sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, hindi lang konti ang kanyang marami. Amen. Yan ang napakagandang bagay. Kami sa sikreto sa kabila ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Hindi man tayo umaasa. Hallelujah. Naghihintay ng kapalit sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, ang Diyos hindi siya pikit para makita yung ating ginagawa. Amen. Hindi siya bingi para marinig yung ating mga prayer. Amen. Nandun ang ating Panginoon. Bukas siya sa lahat ng magkakataon. Hindi siya, sabi ng Biblia, hindi siya nangiintip. Hindi siya kumukurap sa lahat ng pagkakataon. Yung biyaya niya, kaya niyang ibigay sa iyo dahil sumusunod ka sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga tao, they press Him. Amen. Marami ang mga tao nandoon. Pero hindi lahat ay nakasaksi sa tagpo na ito. Tanging si Pedro lamang ang nakakita sa mga bagay na ito. Why? Siya lang ang kasama ng Panginoon sa bangka. Pray na natin Panginoon. Amen. At he entered into the ship. At alam niyo ba, amen, ang ating Panginoon, pag siya'y lumapit sa isang tao, sigurado siya kung sino ang kanyang lalapitan. Hindi siya nagtanong, kanya itong bangka ito, pwede bang mahiram? Alam niya na yun ay bangka ni Simon. At alam niya na si Simon ay hindi magnireklamo sa sinasabi niya sa kanya. Amen. Hallelujah. Pagkatapos siya mangaral, he let down the nets. And then, nangyari ito nang sila pagkatapos makinig ng salita. Amen. Yung humanistic reasoning ni Pedro, nandun, una, sabi niya, Panginoon, magdamag kami ng isda eh. Saan ang tao ganyan? Magana pa rin yung humanistic reasoning natin. Doon. Medyo pagod ako eh. Gusto ko yung biyahe. Amen. Sabi ko kay sabihan ng parang gabi tumawag ako na, wala akong kasama, may mag-biyahe mag-isa. Nandun yung reasoning natin eh, di ba? Totoo talaga napakahirap mag-biyahe mag-isa. Pag wala kang kausap. Amen. At talagang, ang plano ko sana,
Kahit na-prepare na lahat. Isda. Prepare na ng internet. Ibiyahin na lang ako, kasama na lang ako lang. Sabi ko, hindi ako tutuloy. Pagka wala akong kasama, hindi ako tutuloy. Kasi napakahirap ang biyahe na nag-iisa. Yung humanistic reasoning ko, gumagana. Amen? Pero nung araw na, nung Sabado ng umaga, nakaplano talaga ako at nag-usap na kami sa Sir Bioli. Ano ko yaman. At susunod na kahit anong mangyari, kahit nung nakaraang linggo pa, kahit anong mangyari, tutuloy-tuloy ako. Pero gumagana yung aking humanistic reason. Amen. At nakailang balik din ako sa Pinas. Inaarap ko si Brother Ruben. Sabi ko, Brother Ruben, makatag ko si Brother Ruben, nagbibiyahe pa lang. Tanong mo doon sa Pilahan, nakita yung ba si Dolly? Wala po, nagbiyahe dumaan dito sa doon. Okay, bumalik ako sa kanya, alas 12 na. Alas 12, pumunta ako doon sa may kanila. Yung tawag ko, pangalawang tawag, ang tawag ko din sa mga tuloy na. Pangalawang tawag ko, dumungo sa bintana. Ay ka, Brad, nandiyan ka ba? Paglumaw niya, lumabas siya. Sabi ko, Brad, di ba may usap tayo? Biyahe tayo ng Quezon. At hindi naman siya nagtanong na. Lumabas na siya, kumuha siya ng gamit, diretso na kami agad sa Lord, Amen. Alam niyo ba, mga napakalaki, amen, ang nagawa ng aming biyahe ni Brother Ruben kasi nagbigay kami ng napakalaking kalagasan sa mga kapatid doon. Marami silang katanungan, amen, na gustong tanong at gustong linawin, pero mga hindi magkakaintindihan. Pero sa tulong ng ating Panginoon ay nabigyan natin ng solusyon ng lahat ng bagay. Amen. Yun ang napaano nung nagagawa kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Ganito lang ginawa ni Pedro. Amen. Nandun siya. Yung kanyang humanistic reasoning ay gumagana dahil sa kanyang experience sa pangingisda sa dagat. Alam niya ang kondisyon ng dagat, pero dahil sinabi na natin Panginoon, alam niya walang imposible. Sa mga bagay na mukhang imposible, alam niya ang Diyos maglalagay ng bagay na posible. Alam niyo bang propeta, nagkukwento siya? Amen, sabi niya, maniniwala ako kapag nakakita ako ng squirrel sa lugar na ito. Alam niya na yung lugar na hindi pwedeng tirahan, hindi pwedeng punta ng squirrel. At alam niyo ba, amen, dahil yun ang sinasabi niya, na ang Diyos ay kayang gumawa ng posible sa mga bagay na imposible. Kasi amen. Imposible ba na ang Diyos ay kayang magpagaling sa oras na ito? Posible yun, na kaya niyang gawin. Kahit mukhang imposible, yung mga problema natin mukhang imposible masolusyonan, pero ang Diyos kaya niyang gawin posible at ang Amen. All things are possible, sabi nga ng kanta. All things believe. Walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ay posible. Ang tanging gawin natin ay ang maniwala sa ating Panginoon. Sabi niya sa kanta, fear not, little flock. Amen. Hallelujah. From the cross to the throne, ibig sabihin, mula sa paghihirap hanggang doon sa kaluwalhatian, huwag tayong matakot dahil ang Diyos ang siyang kasama natin kahit saan tayo magpunta. Amen. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 12, Sir Bioli, Philippians, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ayan, Sister Dolly. 2 verse 12. Para makita natin. Ayan. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Kaya nga, mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, dapat susunod tayo susunod sa ating Panginoon. Hindi na tayo susunod sa Kanya dahil pinakakakita. Amen? Hindi na tayo susunod sa mga nangangaral dahil sinasabi ng ating mga nangaral. Hindi sinasabi, kahit pa sa absence niya, kung paano ang inyong lagi pagsunod ng hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin niyo ang gawain ng inyong sarili pagkaligtas na may takot at panginginig. Sabihin, sa meron man at sa wala, amen, sa hirap man at pagsubok, dapat ay kaya natin sumunod sa ating Panginoon. Maganda man ang kondisyon, pangit man ang kondisyon, dapat handa tayo sumunod sa ating Panginoon. Sabi niya dito, mga kapatid, for it is God which worketh in you, dahil ang Diyos ang kumigil sa inyo, both to will and to do of His good pleasure. Do all things, gawin niyo daw ang lahat ng bagay, without murmurings and disputing. Pag tayo sumunod sa ating Panginoon,
Gawin natin to na walang bulong-bulungan. Gawin natin to na may tamang pagsunod sa ating Panginoon. Without murmuring and without disputing. Sa preaching niyang communion, sabi niya, He appeared to Eve as an angel of the light, told her, sure, the Lord said unto the Lord, unto this, the Lord said this. But he disagreed with God right at the end, and that's the way false communion does today. Ito nangyayari pagka nagkakaroon ng false communion. Ang tawag ito, yung hindi pagsunod sa ating Panginoon. Sabi niya, Ye abide in me. Kung kayo susunod sa akin, and my words abide in you, then you ask what you will. See, sinasabi ng Scripture. Pag sumunod tayo sa ating Panginoon, anumang bagay ang ating hilingin sa Kanya, hindi imposible ibigay. Marami tayong prayers, marami tayong ninanais, marami tayong hiling sa ating Panginoon. Isa lang ang sikreto, if ye abide. Anong tawag nito? Obey after the word. If ye abide in me, and my words abide in you. Obey after the words. Hallelujah. Revelation chapter 8, sabi yun, verse 19. Ito lang ang pangako, ito ang pangako niya sa atin. Kung tayo susunod sa Kanya. 8:19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and tayo umalag ng ating Panginoon. Dahil tayo mahal ng ating Panginoon. Sundin natin siya. Kapila ng kapag. Sabi niya sa quotation na dito sa preaching niya, the church, Israel the church. Last quotation of the book. Then when Joshua, nakunin niya ang Ark of the Covenant, sabi niya, gather yourselves out here, sanctify yourselves against tomorrow, and get ready for your seat, glory of God. There be no God was with him. Then he took the priest and put God first, the ark, the priest, before the congregation, made himself back a certain distance after the ark of the first. Inutos sa ating Panginoon yung pagkabalik ng Ark of the Covenant sa lugar. At yung paraan ng tamang gagawin kung paano babalik ang Ark of the Covenant. Sinabi ito ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Sinabi ito ni Joshua sa angkan ng Israel. Amen. Kasi alam nila, na kapag hindi nila ginawa ng tama ang pagkadala sa Ark of the Covenant, may hindi ko nang nangyayari. Naalala niyo ba nung dalito ni David? Sa unang pagkakataon, nung dinalito ni David, sinakain nila sa isang karo. At nung madulas ang sinasakyan doon sa threshing floor ni Uza, ay tumagilid ang karo at sinalon ng isa sa mga magiting na sundalo ng David at namatay. Amen? Naging makatarungan ba ang Diyos ang bagay na ito? Anong nangyari? Dahil sa hindi pagsunod ni David sa paraan na pagdadala ng kabinan. Amen? Napakalaga, mga balit na tayo susunod ng tama sa sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ng Diyos, ang bagay ito yung commandment ng ating Panginoon. Kung paano nyo gagawin ang lahat ng bagay, ang isa sa pinakamagandang gawin natin ay ang sundin natin yung kung paano ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Sa tamang pagsunod, kasi maraming sumusunod pero hindi tamang pagsunod. Diba? Lalo na yung propeta. Amen? Trying God to do His service without His will. Ibig sabihin, may mga taong sumusunod, gumagawa ng service at paglilingkod sa ating Panginoon, pero hindi yun ang kanyang kalooban. Pag gumawa tayo ng paglilingkod sa ating Panginoon, alamin natin kung ano ang kalooban natin. Susunod ito, isa lang sikreto. Obey the word of God. Say with that. Sundin natin kung ano ang sabi natin. Siguro sa gabi dito, dahil natin yung